Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpasensya niyo na po at wala po ako dyan sa langgam dahil po kinailangan po na ako'y manatili sa center para po sa isang meeting kasama po ng ating mga leaders. Pero gaya nga po ng nasabi ko po sa inyo na hindi po mahalaga kung nandyan po ako mismo o kung di man ako maaaring ibang tao. Kaya ganito video ang ating paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Tandaan nyo, importante po ay ang presensya ng ating Panginoon. Kaya doon natin ituon ang ating pansin at doon tayo magkaroon ng ekspektasyon na tuturuan tayo ng ating Panginoon kahit na ano pa ang gamitin niya o sino pa ang gamitin niya. Sana po ganyan ang ating maging pag-uugali po. Anyway po, purihin ang Panginoon at tayo ay makakapag-aral muli ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa panghuling bahagi na ng ating serye o series. Ang title po ng series natin ay First. Ito po ay may kinalaman po sa mga dapat po nating iprioridad sa ating buhay. At sa unang linggo nga po ng January ay pinag-usapan po natin yung kahalagahan ng pagsasaliksik natin sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po nito ay iwasan po natin na masyado nga po tayo nag-aalala sa maraming bagay hanggang sa nakalimutan na natin ang patungkol po sa paghahari ng ating Panginoon. Ito po ang unang-unang nais ng Panginoon na iprioridad natin sa ating buhay. At ang sabi po niya na siya rin po ang bahala pagdating po sa iba nating mga pangangailangan. Nung pagkatapos na pag-aralan nga po natin to, yung pangalawang tinalakay nga po natin, ay may kinalaman naman po sa prioridad ng pag-ibig. Pag-ibig natin sa Panginoon at pag-ibig din natin po sa ating kapwa. Ito nga po talagang dahilan bakit tayo nag-aaral sa salita ng Diyos. Minsan nga po ang problema sa ilang mga mananampalataya ay walang ginawa kundi makinig at mag-aaral sa salita ng Diyos. Good, walang nangyayaring pagbabago sa kanilang puso. Ito po ang nais ng Panginoon ay prioridad natin sa taong ito. Hindi lang tayo ay nakikinig sa pagtuturo ng Bible, kundi higit sa lahat, ito po ay sinasa puso natin. At ang dapat maging resulta po nito ay mas lalo pa pong lumalalim ang pag-ibig natin sa Panginoon at ganoon din po ang pag-ibig sa kapwa. At naman makita nga po ito sa pagbabago po ng ating mga relasyon. At nung nakaraang linggo ay napag-usapan naman po natin ang kahalagahan ng ebanghelismo. Ito po ay may kinalaman po doon sa tamang panunaw o tamang paningin natin sa mga tao na wala pa sa piling ng Diyos. Sila po ay mga nawawala, hindi po nagwawala. Bagamat, maaaring sa pananaw natin, sila po ay mga tao, mga makasalanan. Pero sa mata ng Diyos, nais niya na makapiling sila, nais niya na matagpuan sila. Kaya kung ito ay magiging pananaw din natin, naniniwala ko na sa taong ito, ay mapaprioridad po natin ang pagpapalaganap po ng mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakarinig nito. Ngayon naman po dumako tayo dito sa pang-apat na prioridad. Isa pa pong bagay na napakahalaga na madalas na napapabayaan nga po natin. Itong pag-uusapan po natin ay isang bagay na marami masasabi natin na hindi siguro pumapasok ng basta-basta lang sa isipan natin. Kaya itong pag-aaral natin ngayon ay napakahalaga po nito. Makinig po tayong maigi at hingin natin ang tulong ng ating Panginoon para po sa pag-aaral natin ay talagang tumimo sa puso natin yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya manalangin po tayo. Ama sa langit, maraming salamat po na ikaw nga ang Diyos na mapagpala at ngayon sa hapon po nito sa pag-aaral namin, bagamat video lang po ang aming pinapakinggan, pero Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Tulungan niyong bawat isa na makaunawa ng inyong salita, Panginoon. At ngayon po ay gabayan niyo kami at tulungan niyo po kami sa aming pag-uusapan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga kasama, kung iisipin po natin, minsan parang walang pinagkaiba ang mga taong hindi mananampalataya sa mga taong mananampalataya tulad natin. Ang ibig ko sabihin po, pagdating ko sa mga bagay na, halimbawa, pag may dumarating na magagandang bagay sa buhay natin, di po ba kahit sino man sasabihin natin,
Wow, blessing. Pag ang isang mananampalataya ay nakatanggap halimbawa ng bonus o hindi kaya ay may nagregalo sa kanya o kaya bigla may nanlibre o kaya sinagot siya na naliligaw siya, di ba? Agad-agad na sasabihin natin, wow, blessing. Ganon din naman yung mga tao na maaring hindi pa nakakilala sa Panginoon kahit siguro sabihin natin na hindi nila lubusang naiintindihan ng mga bagay nito. Pero pag sila tumanggap ng mabuting bagay, sigurado yan, sasabihin nila, wow, blessing. Hindi lang yun. Maging mananampalataya o hindi mananampalataya, pag nakatanggap ng blessing, agad sasabihin nila, thank you Lord, salamat po Panginoon. Di ba parehas lang? So maging mananampalataya, maging hindi mananampalataya, pag tumanggap ng blessing, bukang bibig natin, thank you Lord. Ano ba ang kakaibahan ng mga taong nasa Panginoon at yung mga taong wala pa sa Panginoon? Lalong-lalo na kapag may mga bagay na dumating sa buhay natin na magaganda. Sa totoo lang, itong Disyembre siguro, nung kayo ay nagmumuni-muni, naalala nyo ang daming blessing ng Panginoon sa inyo, di po ba? At anong sinabi nyo? Thank you Lord. Tama nga rin naman yun, di ba? At itong taon na darating, ganun din. Meron din mga blessing na darating. Oo, siguro may mga pagsubok din naman, totoo yun. Pero sa mga blessing na darating, ano sasabihin natin? Thank you, Lord. Alam nyo ba na hindi sapat yun? Alam nyo ba na sa paningin ng ating Panginoon ang gusto niyang makita sa mga mananampalataya ay hindi lang pasasalamat? Ang gusto niya sa atin ay maging tapat. Sa madaling salita, kung ikaw ay nagpapasalamat pero hindi ka naman tapat, hindi pa rin ito sapat. Naintindihan po ba natin yun? Kahit na ikaw ay magpasalamat, kung hindi ka naman tapat, hindi pa rin ito sapat. Sa pananaw ng ating Panginoon, ang gusto niyang makita sa atin ay hindi lang yung magkaroon tayo ng taus-pusong pasasalamat sa Kanya. Dapat nga lang naman. Pero dapat higit pa doon. Ang prioridad natin dapat sa taong darating ay hindi lang yung mag-thank you kay Lord, kundi yung dapat natin gawin, Panginoon, sa bawat pagkakataon, sa bawat pagpapala, gusto namin maging tapat sa iyo at gamitin ito para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Merong isang storya sa Bible na nagpapaliwanag ng kaisipan na ito. Ito ay matatagpuan sa Mateo 25 o 25, simula po sa talatang 14 hanggang sa talatang 30. Gusto kong tingnan po natin to, pero bago yon, bigyan ko lang kayo ng konting background. Bago dumating itong usapin na ito na babasahin natin ngayon, ay nagsabi ang ating Panginoon na darating na at malapit na nga ang paghahari ng Diyos. At kapag dumating na nga ito, magkakaroon ng mga, o pag ito'y malapit na dumating, magkakaroon po ng mga palatandaan o senyales. At nagtanong nga mga alagad ni Kristo, kailan mangyayari ito? Sabi nila. Pero ang sagot ng Panginoon, walang nakakaalam kung kailan mangyayari ito. Pero ang mahalaga ay maging handa. Yan ang sabi ng ating Panginoon, maging handa. Ngunit higit pa sa pagiging handa, meron pa siyang sinabi na dapat gawin ng mga alagad ni Kristo. At ganun din naman po para sa atin. Hindi lang po yung maging handa, hindi lang po yung magkaroon tayo ng pasasalamat, kundi higit sa lahat, gamitin po natin ang bawat pagkakataon. Samahan niyo po ako at tingnan natin ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Simula po sa talatang 14. Sabi po niya ganito, ang kaharian ng langit ay maitutulad din sa isang lalaking papaalis at patungo sa ibang bansa. Tinawag niya ang kanyang mga utusan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang salapi. Paliwanag ko lang po ng konti ito. Sa panahon kasi po natin ngayon, siguro parang malabong isipin na kung ikaw ay mayroong kasambahay o utusan, ay pagkakatiwala mo sa kanyang salapi. Pwede siguro konti lang. Halimbawa, mamalengke nga, sandali, bumili ka nga ng ganito, ganyan. Pero kung malaking salapi, malamang hindi siguro natin gagawin yon. Pero nung araw po, ito ay bahagi ng kultura nila. Na kapag mayroong isang mayaman na tao at mayroong siyang mga utusan o alipin, maaaring pagkatiwalaan niya ang mga ito na para bang tulad ng isang manager. Kaya nung araw, pag sinabing alipin ka, hindi naman yung parang gusgusin ka o nakakadena ka. Kundi madalas pag sinabing alipin ka, maaaring may tungkulin ka na mahalaga doon mismo sa sambahayan ng iyong amo. So ito po yung background ng ating talata na pinag-aaralan.
So ganito po ang nangyari. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa ng 2,000 at ang isa pa ng 1,000. Binigyan niya sila ayon sa kanilang kakayahan. Pagkatapos naglakbay na siya. Alam niyo sa English Bible, yung salitang libo ay talent. Yun po talaga ang tamang pagsalin po. Kaya lang mahirap isalin po sa Tagalog kasi pag sinabi nating talent o talento, parang iniisip natin pagkanta o pag-awit. Pero totoo po, yung salitang talent po ay ang ibig sabihin ay bigat. Isang uri po ng bigat ito. At nangangahulugan na depende kung anong klaseng metal ang tinutukoy. Halimbawa, isang talent ng ginto o isang talent ng silver o isang talent ng copper o ano man, nag-iiba-iba po talaga ang halaga po nito. Dahil po sa kagustuhan ng mga nagsalin ng Tagalog Bible po na maintindihan po natin, ang ginawa po nila ay sinabi nila 5,000, 2,000, 1,000. Pero para maintindihan nyo po kung gaano katindi nga po itong pangyayari nito, yung talent po talaga ay kadalasan ay nagkakahalaga ng 6,000 po na denarii. Yung denarii po ay yan po yung maaaring kitain ng isang manggagawa sa isang araw. So sa madaling salita, kung 6,000 denarii, 6,000 araw po, kung bibilangin po natin, susuma po natin yan, abutin po siguro ng mga 18 taon o 20 taon po natin kikitain ang isang talent, no? Sa madaling salita po, nung araw, pag sinabi mong isang talent, ay napakalaking halaga po niyan. Kaya nga, medyo yung salin po na 5,000, parang hindi naman po ganun kalaki. Pero yun po, gusto ko lagay nyo sa isip nyo. Malaking pera po yung pinag-uusapan natin dito. Pag sinabi natin 5 talent, ibig sabihin po 5 taga-6,000 denarii. At isang denarii po ay yan po ang sweldo ng isang manggagawa sa isang araw. So, isipin nyo na lang po, napakalaking pera po niyan. Ganun po. So, pinagkatiwalaan po niya yung isa ng 5, tapos yung pangalawa naman 2, tapos yung isa po ay 1,000 lang. Pero, ayon sa talatang binasa natin, ito po ayon sa kanilang kakayahan. Ibig sabihin, sinuma po ng lalaking ito na malamang mayaman po siya, kilala niya yung kanyang mga utusan, sinuma niya yung kanilang kakayahan at sabi niya itong tao na to, kaya siguro humawak ng 5,000, ito naman kaya niya humawak ng 2,000, at ito naman ay kaya niya humawak ng 1,000. At tandaan niyo po, ang pinag-uusapan po talaga dito ay yung kaharian ng langit. Ibig sabihin, ito yung may kinalaman doon sa katapusan ng lahat at yung pagtatatag na ng kaharian ng Diyos. Yung panahon na yon ay maaaring mahal yung tulad daw natin, sabi ni Kristo, sa isang lalaking naglakbay sa ibang bansa tapos nagbigay ng malaking salapi sa kanyang mga utusan. So kung ating ikukumpara yan o sabihin natin na parang i-apply natin sa buhay natin ngayon, may mga bagay na ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Mga bagay na sabihin natin importante at ito ay nais niya na ipagamit po sa atin. At meron pong parang panahon kung saan pwede nga po natin gamitin po yun. Kaya, basahin po natin yung susunod na talata rito. Sabi ganyan po ay naglakbay na nga po siya. So, umalis na po siya. Ngayon, sabi po sa talatang 16, nagnegosyo agad ang binigyan ng 5,000 at kumita ng 5,000 piso. Gayon din ang ginawa ng tumanggap ng 2,000 at kumita ng 2,000. Ngunit ang lalaking tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at ibinaon ang salapi. Ngayon po, pag nabasa po natin yan, siguro agad naisip natin, ay nako, talagang hindi maganda yung pangatlong lalaki na yun dahil biro mo, humukay lang, tinago lang yung pera, sayang lang naman. Pero alam nyo, para maintindihan natin na nung panahon na yon, yung mga nakikinig sa kwento na ito, hindi nila iisipin yun. Ang iisipin nga nila, kabaligtaran, isipin nila yung pangatlong lalaki ang mas matalinong tao dahil naging maingat. Biro mo yung una, nagnegosyo agad. Yung pangalawa, ganun din. Paano kung mapaano yung pera? Naalala ko nga po itong nakarang araw lang po, nagkaroon po ng balita tungkol po doon sa isang nagangalang Amelio o Aman o ano man ang tawag po sa kanya, na nahuli po sa Malaysia. Ito pong si Aman po na ito ay naakusahan ng syndicated estafa.
Ito po ay isang kaso kung saan lumalabas na marami siyang niloko po. Doon po sa Pagadian, marami siyang nilokong mga tao at kung di ako nagkakamali ay mga 15,000 na tao niloko niya. Napakalaking halagang pera. At doon nga po sa pagbabalita ay sabi nga po ng ilang mga tao na nawalan po ng pera. Sabi nila, sana may balik na lang sa amin yung aming puhunan. Kahit na wala nang kita, may balik na lang. Maintindihan po natin na kung tayo po ay may pera, siguro mas mahalaga po sa atin talaga na higit sa lahat na huwag mawala po ito, di po ba? At kung tayo nga po ay papasok nga sa kahit anong negosyo, siyempre nag-aalala tayo, baka mamaya malugi. At hanggat maaari ayaw natin na mawala po ito. Kaya yung ginawa nung pangatlong lalaki kung tutusin, lalo na sa panahon noon, iisipin ng mga tao na yung kanyang inisip na ibaon yung salapi o itago ay ika nga maingat lamang po na reaksyon. Samantalang yung dalawa po ay parang masyadong nangahas, parang agad nila ipinasok sa negosyo yung pera. Ay, hindi naman nila pera yun, tandaan ninyo, kundi pera yun ng kanilang amo. Kaya kung tutuusin, parang isipin natin na, naku, itong dalawa ay parang masyadong nanghas. Pero, bagamat ganun naman ang nangyari, ay kumita naman sila kung tutusin. So, kaya masasabi natin na parang positibo rin naman. Pero, pagkatapos ng matagal na panahon, sabi rito sa talata natin, bumalik ang kanilang amo at hiningan sila ng ulat. So, tandaan natin, ito ay may kinalaman nga po sa pagdadating ng paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay pinagkatiwalaan ng mga bagay-bagay ngayon, ngunit darating ang panahon, hindi natin alam kung kailan. Yun nga yung pinag-uusapan dito. Sinasabi nga ni Kristo sa kanyang mga alagad, hindi nyo alam kung kailan darating ang huling araw, ang Panginoon. Pero dapat mag-ingat at hindi lang yun, dapat maging handa. So sa panahon po na nandyan, na natitira sa atin, bago dumating nga po yung araw na yun, ay meron po tayong pagkakataon para tumanggap at gamitin ang mga blessing ng ating Panginoon. Ngunit, meron pong araw ng pag-uulat. Ibig sabihin, tatanungin tayo ng Panginoon kung ano nga po ang ginawa natin doon. Ang iniwanan po ng 5,000, sabing ganyan, ay nagbigay ng 5,000 pa. At ang sabi niya ganito, binigyan ninyo ako ng 5,000 at kumita po ako ng 5,000. Pinuri siya ng kanyang amo, mabuti ang ginawa mo, sabi ng amo. Bagamat kung isipin natin, paano kung natalo yun, paano kung nalugi yun, di ba? Pero hindi naman siya nalugi. Pero sabi ng amo, mabuti yan, yung ginawa mo. Isa kang mabuti at matapat na alipin, dinugtungan pa ng amo. Naging matapat ka sa maliit na bagay. Bibigyan kita ng mas malaking tungkulin. Sabi niya ganoon, makibahagi ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. So, binibigyan sa atin dito ng parang larawan na para kung ano yung mangyayari sa huling araw o sa pag-uumpisa na nga po ng paghahari ng Diyos dito sa sanlibutan. Ito nga po yung tinuturo ko sa inyo tungkol sa mabuting balita na sinasabi nga ng Panginoon na babaguhin niya lahat ng bagay, babaguhin niya ang buong mundo at magkakaroon ng bagong mundo. At ang sabi niya rito, kung tayo daw ay naging tapat nga po doon habang tayo ay nabubuhay, wala pa yung araw na yon, ay darating ang panahon sa pag-uulat nga po, ay bibigyan pa tayo ng karagdagang mga tungkulin. Sa madaling salita, yung kaharian ng Diyos po ay hindi po parang ang mangyayari lang po ay tayo tutugtog ng arpa o tayo ilulutang-lutang lang sa ulap. Ang mangyayari po talaga ay magkakaroon po ng panibagong mundo, mga panibagong gawain. Ang kakaibahan lang nga po talaga ay wala pong kasalanan at wala pong kamatayan. Hallelujah! Wala pong mga bagay na yun. Pero, ang mangyayari po ay hindi naman yung parang higa-higalan tayo at magpupuri lang tayo sa Panginoon. May mga gagawin din po tayo doon sa araw po na yun. Bagamat medyo masalimuot yun at ayoko na pong talakayin pa na iba pang mga bagay tungkol doon. Pero yun ang ibig sabihin ni Kristo dito sa kwento na ito. Na yung mga naging tapat ay bibigyan pa niya ng karagdagang tungkulin. Sabi po sa talatang 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 piso at nagwika, Panginoon, binigyan ninyo ako ng 2,000, narito po ang 2,000 pang kinita ko.
Parehas din po. Ang kaibahan lang nga po, yung isa, 5,000 yung kinita kasi 5,000 yung kanyang ginamit pang negosyo. Ito naman po ay 2,000 dahil 2,000 rin po yung binigay sa kanya. Sa madaling salita, 100% ang kinita. Mabuti ang ginawa mo, sabi ng amo, no? Isa kang mabuti at tapat na alipin. Naging matapat ka sa maliit na bagay. Kaya bibigyan kita ng mas malaking tungkulin. Makibahagi ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. 2 beses po inulit. Ibig sabihin, malinaw na malinaw nga po rito yung nais ng Panginoon na gawin po natin. Na kapag tayo ay tumanggap nga po ng kahit anong blessing, kahit anong sabihin natin po, hindi lang naman po pera yan. Pwede natin sabihin talento, pwede natin sabihin pagkakataon, pwede natin sabihin posisyon sa lipunan, o anumang bagay na maaaring tawagin natin blessing. Ang gusto ng Panginoon po ay hindi lang yung sabihin natin, Lord, thank you, salamat sa blessing na yun. Ang gusto ng Panginoon po para sa atin ay yung maging tapat po tayo doon. Ang gusto ng Panginoon ay gamitin po natin yan para lalo siyang paglingkuran at luwalhatiin. Kaya ito po, importante sa Panginoon na kaya 2 beses inulit po ito Sinabi dito sa kwento na to na mabuti kang alipin, sabi ganyan. Kaya yan din ang gusto ng Panginoon na isipin natin. Ngayon po, tuloy po natin yung kwento. Sabi pong ganito, lumapit din ang tumanggap ng 1,000 piso at nagsabi, Panginoon, alam kong kayo'y taong mahigpit. Inaani ninyo ang hindi nyo inihasik at tinitipon ninyo ang hindi nyo tinahip. Kaya natakot ako at ibinaon ko ang inyong salapi. Narito po ang inyong salapi. Sa madaling salita, pinapaliwanag sa atin itong kwento na ito kung ano naging motibasyon ng lalaki na ito. At lumalabas po na hindi maganda ang pagtingin niya sa kanyang amo. Marami siyang mga negatibong pag-iisip tungkol sa kanyang amo. At hindi lang yon, dahil doon sa pag-iisip na yon, takot ang umiiral sa puso niya. Kaya naisip niya, ibaon na lang. Tapos, binalik na lang niya yung pera. Gaya nga na sinasabi ko kanina, kung tutusin, kung ikaw yung amo, parang siguro isipin mo, na at least hindi nawala, di ba? Hindi na sayang o hindi na lugi. O salamat, ibalik mo na lang sa akin yan. Pero dito natin makikita, dahil ito ang inahalin tulad kasi dito, ay kung ano ang pananaw ng Panginoon tungkol sa mga bagay nito. Parang pwede natin sabihin na meron tayong mga iba't ibang klaseng blessing sa buhay natin. At ano ba ang pananaw ng Diyos sa atin para dyan? Yung isauli lang natin, sabihin natin, Panginoon, binigyan mo ako ng talentong ganito, o yan na, salamat. Hindi kagustuhan ng ating Panginoon na maging ganun lang ang ating pagtugon. Kapag meron siyang binigay sa atin o pinagkatiwala sa atin, maging pera man yan o talento o pagkakataon o anumang bagay, ang gusto ng Panginoon na maging kaisipan natin, paano ko to palalaguin? Paano ko to gagamitin para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon? Ito ang gusto kong tandaan natin Kahit na tayo ay nagpapasalamat, kung tayo naman po ay hindi tapat, hindi pa rin ito sapat sa mata ng Diyos. Naalala niyo po ba yon? Kahit nagpapasalamat, kung hindi tapat, hindi pa rin sapat. Gusto ko maintindihan po natin yan. Ito po ang ating aral ngayon. Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Marami siyang ibinigay na at marami siyang ibibigay pa. Ang tanong natin, ikaw ba ay katiwa-tiwala? Ikaw ba ay tapat? Pag pinagkalooban ka ba ng Panginoon Diyos ng konting salapi, gagastusin mo lang ba yan para sa sarili mo? O ikaw ay magiging tapat? Magsasantabi ka ng iyong ikapo at sasambahin mo ang Panginoon. At kahit doon sa mga natitira, gagamitin mo sa mabubuting bagay. Itutulong mo sa ibang tao. Sa madaling salita, ano ba ang iiral sa puso mo sa ganung mga pagkakataon? Ikaw ba ay magpapasalamat lang? O parang isipin mo, nako, hindi, sige, sasauli ko na lang sa Panginoon kung ano yung binigay niya sa akin. Makikita natin na hindi ganyan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sumagot ang kanyang amo, tinan mo, ganito nangyari. Masama kang tao, kaya nasabi ng kanyang amo, at tamad na alipin. Tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinatanim at tinatapon ko ang hindi ko tinahip. Di sana'y idineposito mo sa bangko ang aking salapi upang kumita ng kahit kaunti. Sa madaling salita, nakikita natin dito, muli, pagbibigyan natin ng pansin. Kasi kung sa natural lang o sa normal lang, parang kahit paano sasabihin mo,
buti na lang, hindi na wala, salamat, ibalik mo na sa akin. Pero ito yung punto ni Jesus Hindi ganito ang pananaw ng ating Diyos Ama. Sa kanyang pagbibigay sa atin ng mga pagpapala, ang gusto niyang gawin natin ay gamitin ito, hindi itago, hindi sayangin, kundi gamitin. Huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong magkaroon negatibong pananaw sa ating relasyon sa Panginoon. Bagkus sabihin natin, Panginoon, salamat po. Salamat po sa blessing na to. Salamat po sa pera. Salamat po sa relasyon. Salamat po sa posisyon sa lipunan, posisyon sa trabaho. Salamat po sa binigyan mo ako ng pagkakataon maglingkod sa eskwelahan bilang presidente o anumang klaseng blessing yan. Ang tanong sa iyo ng Panginoon, ikaw ba'y mapagkakatiwalaan niya dyan? Ikaw ba'y magiging tapat? Alam nyo, lumipas na ang 1 taon at marahil marami ng blessing ang dumating sa ating buhay at marami na rin pagkakataon ang dumating. Pero ginamit ba natin ito? Kaya ito sa darating na taon, yan ang dapat natin itanong sa ating sarili. Kung ako'y pagpapalain ba ng Diyos at sigurado ako pagpapalain ka, magiging tapat ba ako sa taong ito? Yan po ang importanteng tanong natin. Muli, sinasabi ko nga sa inyo, kahit na tayo ay nagpapasalamat, kung hindi po tayo tapat, hindi pa rin ito sapat sa mata ng Diyos. Kaya sabi niya ganito, kunin ninyo ang salapi sa taong ito at ibigay ninyo sa may 10,000. Ibig sabihin yung kaninang sinabi natin na may 5,000 siya at kinita pa niya 5,000 pa. So 10,000 na meron siya. Ang meron, sabi nga yan, ay daragdagan pa at magkakaroon ng sagana. Subalit ang wala ay aalisan pa ng kakaunting nasa kanya. Ito po ang parang dinidiin ng Panginoon po sa atin. Kapag tayo po ay hindi naging tapat sa mga bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin, maliit man o malaki, ay aalisin niya sa atin ito. At ito ay pagkakaloob niya doon sa mga taong tapat. Magising po tayo rito. Ibig sabihin po niya kung ikaw ay mayroong talento, pero hindi mo ginagamit sa Panginoon, kundi ginagamit mo lang sa sarili mo, nagpapasalamat ka siguro pag ikaw ay pinupuri ng mga tao. Sinasabi sa iyo ng mga tao, ang galing mo At ang sagot mo, hindi, si Lord yan. Mabuti naman yun. Pero ang tanong sa iyo ng Panginoon, sa iyong pasasalamat, meron pa bang higit pa doon? Yan ba ay ginagamit mo ngayon para sa kanyang kalwalatian? Ginagamit mo ba ang iyong talento, ang iyong mga oportunidad, ang iyong pera para sa ikalalago ng kanyang kaharian? O ito ay parang ipinasasalamatan mo lang pero wala ka nang ginagawa? Ito ang punto ng ating Panginoon. Sinasabi niya na kailangan maging tapat ka. Kasi kahit na nagpapasalamat ka, pero hindi ka naman tapat, ano sabi natin? Hindi pa rin sapat. Kaya sabing ganito, itapon ninyo ang walang silbing aliping yan sa kadiliman, sa labas. Tatangi sila doon at daranas ng matinding paghihirap. Alam niyo, ang kwento na ito ay hindi nangangahulugan na kapag ang isang tao, halimbawa, hindi naging tapat, pupunta na siya sa impyerno. Hindi yan ibig sabihin ng ating Panginoon dito. Ang ibig niya sabihin dito, binibigyan din lang niya dito na huwag mong babaliwalain yung responsibilidad na yan. Ang ibig niya sabihin, huwag mong isipin na parang okay lang. Kung hindi ko gagamitin sa Panginoon ang mga bagay na binibigay sa akin ng Diyos, mga blessing, okay lang naman siguro yan. Nauunawaan naman ni Lord. Hindi yun ang ibig sabihin niya Ang ibig sabihin niya, sinasabi ng Panginoon sa kwento nito, ikaw ay pananagutin ng ating Panginoon. Sa bawat blessing na ibinibigay sa iyo, sa bawat pagkakataon, mismo yung kalakasan mo, blessing yan, di ba? Amen? Di ba? Yung kalakasan mo, yung katalinuhan mo, yung mga perang dumadaan sa kamay mo, yung mga pagkakataon, yung mga relasyon na meron ka, yung mga tao nakakahalubilo mo. Yung mga blessing lahat yan. Mismo yung pagising mo sa umaga na ikaw ay nagising at humihingi ka, blessing yun, di ba? Tama, blessing yan. Pero anong dapat mo maging reaksyon? Thank you? Siyempre, tama naman yun. Thank you, Lord. Pero hanggang doon ka na lang ba? Kasi kung hanggang doon ka na lang, wala kang pinagkaiba sa mga taong wala pa sa piling niya. Sa madaling salita, ano ang kakaibahan mo sa kanila? Parehas lang kayo, nagpapasalamat sa blessing. Ang tunay na mananampalataya, hindi tumitigil sa thank you. Ang kanyang kaisipan ay ganito, Panginoon, salamat po
sa blessing na ito. Ngayon gagamitin ko po ito para maluwalhati ang iyong pangalan. Sa madaling salita mga kapatid, ulitin ko po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Tandaan po natin to. Kahit na tayo ay nagpapasalamat, kung tayo naman po ay hindi tapat, hindi rin po sapat ito. Ulitin ko po, kahit nagpapasalamat, kung hindi naman tapat, hindi pa rin sapat. Kaya sa taong darating mga kapatid, maging tapat tayo sa Panginoon. Huwag natin hayaan na tayo po ay mahatulan ng ating Panginoon sa hindi natin pagiging tapat. Mga kapatid, ito ang pagkakataon natin sa taong ito. Bawat blessing, bawat bagay na dating sa buhay natin, maging tapat tayo sa Diyos. Gamitin natin to. Tandaan niyo yan, kahit nagpapasalamat ka, kung hindi ka naman tapat, hindi pa rin sapat. God bless you mga kapatid. Patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Patuloy natin bigyan ng halaga ang mga prioridad natin na sinabi ng Panginoon na dapat nating pahalagaan. Pagpalain kayo ng Panginoon.